Nakaligo na naman tayo, guys. Ay. Wala pa? Kaligo tayo. Andito yung mga tropa nagkukwentuhan about sa IELTS kasi pinag-a-apply na sila ng PR. So makikigulo tayo, makikipagkwentuhan tayo at magbibigay din tayo ng konting idea para sa mga kasamahan na magte-take ng IELTS or Canadian English Language Test. Tara makipagkwentuhan tayo. Kung ano yung nakikita nyo sa YouTube, doon din ang lumalabas. Ganun at ganun pa rin yung muscle. Mas may mga kayo, parang may pasa na yan. May kaya ka na? Wala. Ikaw, meron? Siyempre, citizen. Ha? Siyempre, citizen. Ayun lang. Wala, deliver daw ako bukas. Kukwentuhan kami guys about sa mga tropa na mag-a-apply ng PR na, di ba? So ito si mga PR na to eh. Si Wag na kayong magpa-PR, nakakatamad maging PR. Ginugulo yung isip mo. Kaya magbibigayan lang kami ng idea. Kasi ito sila mag-a-apply kayo ng PR. Naghihingi lang ng idea Oo. kung paano mag-exam. PR na eh. PR. Sabi ng iba, maganda yung IELTS. Sabi ng iba. Pero ako, nahirapan sa IELTS eh. Ang kinuha ko self-pip. Kasi multiple choice yun. Ay, multiple yung Oo. sa self-pip. Oo, ABCD yun. So, ang pagkakalam ko sa IELTS, kung anong sagot mo, isusulat mo yung, kunyari, bone meals. Susulat mo bone meals, di ba? Or multiple choice din yan. Yung Kunyari, nag-reading ka, di ba? History yan eh. hindi, walang multiple choice yun, Isusulat mo nga. Kunyari, napusuan mo isagot yung bone meals, isusulat mo yun. Ngayon, ang problema naman doon, yung spelling. Yun. Katulad ng bone meals, ang alam natin, bugan meals. Bugan meals. Pero bone meals pala yun. So hindi natin maikukorek kung tama ba yung sinulat natin na spelling. Tapos sinulat mo BON, ano? Ngayon, sa ano pa lang yun ha? Sa reading pa lang yun. Teka. Tapos yung Pagdating sa writing, malaking problema din dahil 160 words ang gagawin natin doon. So yung English na yun, bulol-bulol na tayo, pati sa pagsulat, bulol-bulol na. Dapat correct spelling din yun. Oo. So kaya napili ko yung self-tip. Sa listening, may scratch paper tayo niyan, di ba? Sa listening, makikinig ka muna, history din yun. Isusulat mo yung pangalan ng nagkukwentuhan na tao. Highlight, mga highlight. Oo, highlights yung mga importante. Sulat nyo, pangalan ng tao, saan sila nagkwentuhan, anong kinain nila, anong oras sila kumain, saan lugar sila kumain, anong topic nila, sa ano. Kumbaga yung mga importante. Mahalagang information yung i-catch up mo. Multiple choice pala yung self-pip. Yun naman sa self-pip, sa listening, multiple choice yun. Sa reading, ganun din, history din yan Hindi, mas madali na lang yun, yung self-pip kasi kahit di ka na magbasa yan. Oo. Pikit ka na lang, tapos turo mo na. Basahin mo pa ka. Pachamba po. Ganun ang ginawa ko kasi wala tayong review talagang napakahirap. Dito na ako nag-take. Dalawa ang nasayang ko sa appointment dahil hindi ko napuntahan. Tapos nakatatlong take ako ng IELTS bago ako nakapasa. So limang exam ang nagastos ko kumbaga para lang ako ma-PR. So hindi lang ako yon. Mayroon pang mga kasamahan kami na umabot pa ng 15 take. Dahil gusto lang ma-PR. Hindi na nila pinanghinayangan yung gastos. Dahil yung status ang hinahabol nila. Yun naman talaga yung pag nalagpasan mo yung ginawa na. Kasi sa Pilipinas, one take lang tayo, ayaw na natin umulit. Dahil napakahirap hanapin yung 15,000. 10,000 to 15,000, di ba? Pero dito, at saka hindi mo naman kailangan kahit sampu hindi mo naman kailangan na humingi ng off. Kasi kung anong day yung schedule mo, kahit saan ka state na magpa-book,
itatapat ka nila yan eh. Bibigyan ka naman ng biyahe papunta dyan eh. Oo. Basta magsabi ka lang sa opisina. Basta alam mo Yeah. yung schedule. Ang kagandahan lang, meron na dito sa Bari. Pabor sa inyong mga regional. Hindi ko lang alam kung may weekend. Walang meeting. Oo. Ngayon, yun nga, idea sa reading, yun sabi nga, opisina, sabi nga ng opisina, bakit hindi ba kayo marunong mag-read? Sabi ko, nababasa namin yung reading, pero yung exam, ang mahirap sagutin. Kasi yun nga sinabi Hindi, ang mahirap talaga dyan, yung napapressure ka sa oras eh. Oo, may may time oras na. kang hahabulin eh. 60 For- seconds lang yun. 40 minutes. 40 minutes Ah, lang. 40 minutes. 40 minutes? 40 minutes yan. Sa buo yun. Sa buo, lahat yun. Oo. Kasi ibinigay sa'yo yung kwan. Nakataob mo na yung kwan mo eh, papel mo eh. Ganyan mo na, isa-isa na, bigyan. Pag pinindot na yung timer, time is on. Yun, ganun mo na, umpisa ka na yan. Lumalakad yung oras, doon ka na pa-pressure eh. Saka iisip doon sa oras. Oras, tsaka yung answer. Yun. Yun ang mahirap Lalo na sa IELTS. reading. Sa reading Diba? talaga. Sa reading ang mahirap na. Kasi nagbabasa ka, yung isip mo na doon sa clock. Ang reading, hindi lang isa ang exam. Parang sa reading, 4 ang question doon. Yung parang... May solving problem pa nga. Oo. Sa question, parang 1 to 10 yung isang module. Parang Basta ang basahin mo dyan, 4 na Pero paragraph yan. sa self-read naman, Hiwa-hiwalay. yung reading, multiple choice. multiple choice. Ang IELTS kasi, Ikaw mismo susulat ng sagot. hanapin mo sa binasa mo yung... Ganon din yun sa reading, sa self-tip. Nandun din sa history yung sagot mo. Pero multiple choice Oh, na multiple siya. choice na Ang lang. may pagkaiba kasi sa IELTS kasi Sa ikaw na apid mo magsulat. yun. Oo. Pag mali ang spelling, Walang Balik ka na. multiple choice sa multiple choice. IELTS. Ay, nabasa ko ito yun. Diba? May ideya ka na, natama ka na doon sa sasagot. Oo. Mababasa mo. Oo, sa IELTS kasi, puta ina, ano nga yun? Oo. Puro 10 minutes na lang. Tangina. Oo. Di ba? may kaganda. Kasi Ibig yung kasi, sabihin, maganda. nabasa mo na, kahit di mo naintindihan lahat yun, at least, pumasok sa utak mo yun, nabasa ko tong paragraph na to ah. Hanapin mo ngayon doon sa ABCD. Pa! Oo. Di ba? Sabi nga nila. Oo. Hindi, nakakatulong din yung pagkatapos ng yung biyahe. O kung may biyahe ka na maaga kang maggarahe. Oo. Magbasa-basa. Pag sa YouTube, kung ano yung lumalabas sa YouTube, sa reviewer sa YouTube, yun at yun din ng kwan. Pero ibang kwan lang. Pero ganun na ganun yung pattern. Ganun talaga ang pattern. Lahat ng lumalabas sa YouTube, ganun at ganun yun. Iba lang na kwan. Isa Ibang lang naman topic, yata pero the same... Isa lang naman yung ang tawag doon? Yung proseso sa exam na yung 4 na kategory sa IELTS tsaka sa self-read. Oo, pare-pares lang. Parehas lang, magkaiba lang Sa writing naman, ang Pagsasagot first dyan, 2 set ang writing eh. Oo, dalawang set. Yung unang set niyan, gagawa ka lang ng letter. Yun yung sa IELTS. Sa IELTS. Eh, yung sa Kumbaga, self-read, Ganon din. yun, magsusulat ka din. Ang kaganda sa Typing. self-tip, computer, di ba? Paper-based? Computer yun. Oo. Ngayon, magkamali ka ng spelling, mamumula yan eh. Mamumula yung ano, kunyari Computer. Salomon, nasulat ko Solomon, mamumula. May pipiliin, lalabas yung ano doon, seleksyon na Salomon. Just may autocorrect. Oo, i-correct ka. I-click mo yung correct. Maganda kung gano'n. So, ngayon, yun ang kagandahan. Maganda kung gano'n. Kasi Oo. Hindi kagaya na sa sulat. Talagang pag Sulat, wrong mali. spelling, wrong na talaga. Hindi mo alam kung tama ba yung tama ba 'to spelling ko. Bone mills nga, B-O-N, tapos M-E-E-L-S. Bone mills. Minsan yung receipt na, nagbabaliktad natin na I ang mauna o I, di ba? Nalilito tayo doon. Yung receipt lang yun, ha? no, it's fun. Tapos sa writing, andun yung formal tsaka informal, yan lang ang writing nyo. Parang yung formal, gagawa ka ng email. Email, may pangalan, kung sino yung susulatan mo, kunyari to manager, tapos yung subject, kung ano sa cellphone natin. sa IELTS naman, bibigyan ka ng question yun eh. Sa mga example yung question. You're resigning on your company.
write a letter addressed to your boss. Oh, yun. Yun ang bibigay. Gawa ka ng letter. Letter. 160 words din yan. 150. Oo. Walang ulit-ulit. 150, tapos 250 sa... Bibigyan mo siya ng ibang... Tapos yung Term. pangalawa doon, yung second, gagawa ka ng essay. Oo. Informal yung, letter. yung sa akin nun about pollution yung sa likod. Essay mo, Kaya pala saan pumasa. na ano yung pollution, sabihin mo. Kasi smoker ka, alam mo yung pollution. Pollution. Pollution ang pa sa akin, ang session. Yan ang kanya. Parang, Gawa ka ng essay doon. May topic kasi yun. parang kukwento mo itong Metro Manila, ganyan. Parang nagkwento ka lang. Unlike sa email, talagang may topic. Apat yung gagawin mo na naman doon. Ang una mo doon, yung opening ng kwan mo. Opening nung Letter mo. opening Story mo, nung story. essay, yung Essay. opening nung kung ano yung question, opening. Tapos second, yung positive impact. Third, negative impact. Tapos pa rin apat, Oo. yung Wala na akong alam sa mga resulta, positive impact. yung result. Yung audience impact. Galing talaga yung sila. Anong memorya nito? Oo. Saka dapat yung sa unang paragraph, dapat hindi magli-link to doon, di ba? The first first IELTS ko sa Pilipinas, Pasado ka. pasado Second. May second pa? dito kasi di ba Expire. nag-transition yung government. Oo. Pina-IELTS ulit kami. Na first Pumasa na ulit. isang take. Ayos. Ako nung nag-IELTS ako, 5.5. susulat ako ng essay, puro peste ang sinasabi ko dahil wala na akong maisip magkatabi kami ni Tapos ito pa ang maganda wala sa akong maisip. selfie, yung speaking. 4.5 Kasi yung reading. bibigyan ka lang ng ano sa computer kung anong topic mo. Kunwari cellphone, topic. Pero gagawan mo ng kwento Speaking? sa speaking. Gagawan mo ng kwento, computer pa rin. Headset pala. Magsasalita ka. Listening. Sa speaking yun. Ay, sa speaking. Oo. Kasi sa IELTS, Yun ang pinakamadali. face to face kayo sa tao. May recorder So, yan. kakabahan ka, magkabulol-bulol ka, lalo't mahina tayo sa English. Okay lang kung magaling tayo sa English, di ba? Pero inaalalayan ka ng examiner. Oo, gaganan Kasi niya. saan ka? Kasi may Timer din yun. record yan, nire-record yung ano. Ilalapag ng examiner sa harapan yung dalawa. Tapos wala mo Ka-record ngiti-ngiti yung ano. Oo. examiner mo. Pero pagka wala ka. Basta session niya sa Kaya ano. pag mas magaling po rin Kasi 1 minute eh. mo sa speaking. Tuloy mo lang. Kasi ako Pilipina, puta. Parang motivate kita. Oo, gaganyan ka. Pero Yung pinakamadali. gaganyan ka lang. Ito lang yung sinasabi nilang tiro. Sa akin, wala akong mabait eh. Inaano ko. Ano nga kasi, ang dami kong makuras, wala ka nang makwento. Tapos na kami mag-usap, doon pa lang siya tumawa. Sabi, sobrang taste, ano? Ganun, ang kagandahan ng Ganun sa talaga, selfie. uy, Ikaw lang wala mag-isa. talaga akong ngiti-ngiti. Computer lang yung Hindi talaga ako. Oo, computer lang. Hindi siya sumagot ng good morning. Then, wala. Oo, may timer din yun, oo. Morning, ma'am. Alam ko lahat yata Kasi ng ano, may limit lang yun. bawat kategory Ito na po. sinasabi sila. Yan ang kategory, di ba may limit? Kasi meron naman daw humingiti talaga. Sa 60 Ang seconds. nadali ko talagang hapos ng matanda yata ito. Kada isang kategory. Eh, sakto sa Talaga. Iba yung- tapos kamay. Ang listening, parang maraming exam yun. Kasi pagka... Tapos reading, marami rin exam. So kada parang apat na exam Bigyan ka ng yun. lakas ng loob. Parang yung apat na yun, 10-10. 60 Kasi seconds. titingnan talaga kung magaling ka. Oh. Isang minuto lang. Sa isang exam nga, kunyari, Isang kategory. iba yung kategory, di ba? Kategory, reading, listening, ganon. Sa reading nga, apat na exam yun. Iba-ibang klaseng topic. So, kada isang topic, 1 minute, 60 seconds. Kunyari, ang topic sa'yo sa reading ay about sa history. Yung isa naman about sa city. Yung isa naman about sa province. Yung ano yun, kanya-kanyang kwento yun. Parang per slot may Pero, minutes. So, ganon din yung ayaw ko na sa IELTS. Hindi, ang IELTS kasi isang kategory po, 10 minutes yung pagkatanda ko. 40 minutes yun. Ayun, ibig sabihin, mas madali yung self-pit, 60 seconds. Ibig sabihin, kasi multiple choice lang eh. Kailangan mo lang i-highlight sa isip mo na kumbaga
ano mo lang yung words. Hmm. Bakit i-copy-paste mo siya na may ganung words doon? Yung 1 minuto na yun, 1 to 10 yun. Eh, mamimili ka, hindi ko lang, 1 to 10 o 1 to 15. So, ABCD. Bukod sa iba pa yung iba pa yung history na pinakinggan mo or binasa mo. Pag naubos na yun, skip na yun. Nandito ka na ngayon sa exam. Hindi mo na mababalikan yun. Tsaka yung IELTS na yan, huwag niyong masyadong isipin. Basta mag-review kayo, mag-take kayo. Pagka-take nyo, biyahe na naman. Isang araw lang naman yan na kwan eh. Yung biyahe mo ng isang araw, bayad mo na yan eh. Kahit ilang beses ka mag-take dyan. Yung nasa Oo, kahit fail ka naman dyan eh, hindi ka naman matatanggal sa trabaho dyan. Kaya try. Pero Yan ang pagdating sabi niya, bumura, 15. Oo. Bago na. Parang isisingit mo lang yan sa trabaho mo. Yung ibang mga kasama, inabot na lang ng naubos yung status dahil hindi makapasa kaya lumipat na ibang company. So yun ang agapan nyo na huwag maubos yung status nyo. Kailangan, hindi ko lang alam kung tama yung pagkaintindi ko sa sinabi ng opisina na kahit bagsak, pasa nyo para magkaroon lang kayo ng apply sa magkaroon kayo ng file number. So katulad ako, 5 years ako bago ako na PR. Pero 6 months pa lang kami, pinag-apply na kami ng PR. Nahirapan lang kami pag take ng schedule ng exam. Dahil nasa biyahe nga, team driver, non-stop ang biyahe. Kaya natagalan. Bagsak pa ng bagsak. Tapos sa dami pang schedule na hindi ko napuntahan. So naubos yung panahon ko sa kakabiyahe na pinabayaan ko yung exam ko. Pero kung hindi ako nag-take nung una, wala akong file number. Hindi ako ma-extend. Kahit bagsak ako. Maswerte sa inyo yung mga lumapag ng kuwan sa step 1. Yun ang purpose ng opisina, magkaroon kayo ng IELTS kahit Magaling bagsak magpa-PR ngayon para sa may step apply 1. nila. Kasi katulad niya, nag-apply kayo sa Mercan, hindi naman pwede pumunta kayo ng Mercan na mukha nyo lang ang dala nyo. Paano kayo mag-line up? Di ba? Sa bagay, paper-based pa rin. Kailangan nakasubo. Kailangan may file sila para magkaroon kayo ng file number na nag-apply kayo na Ibig sabihin na desidido to. nominee, na apply ng nominee. Pag na-nominee na kayo at napasa nyo na yung IELTS, diretso apply ng PR na yun. baka tuloy na yung mga yan. Para ongoing yung ano niya. Tuloy-tuloy na yun. Matuloy yung mamaya. Kaya huwag nyo, kumari mag-take na kayo ng IELTS. Oo, Makapasa o hindi, habang maaga. okay lang para may apply na yan. January. Magkano dito? Kasi- Dudes? Dito, Yan rin? parang to, meron dyan. Ewan ko. Ano pa kalayo ito? Lang pala, isang araw na biyahe lang yun. Pag-apan na kayo sa December, para walang Isang biyahe. araw na biyahe lang. Diba? Walang biyahe sa Oo. December. 300. Oo, December. Para wala kang Panayin biyahe. na. Para hindi isagabal yung sa biyahe nyo. December 25 pa. Kasi Ha? Walang may Tama to, alas 12 ng ating gabi. hindi, December ha, yung pinutuan ng biyahe. Pwede. Para may oras pa kayo mag-review. Si Pamasko yun eh. Kasi sa tingin ko, ganun nga dahil nakapasa ako ng December na IELTS nga, ko. kasi kung 4 hindi years ka na eh. makapasa, 4 years na ako. ganun lang yun. Na-renew na. Kaya Hindi renew ang Magkano na yung sa bayad akin. ko? 300? Extend lang na extend ng work permit. 230 sa Winnipeg. Ewan ko na ngayon. May konsiderasyon dito mga kanadyan. Umalas na sigurado yun. May konsiderasyon. Hindi uso awa rito. Sa pulis ka, magpakaawa ka. Kahit kumiyak ka, titikitan ka pa rin yan. Kung ano yung nasa batas, ganun talaga dito eh. Wala nang magpatibay. Mahiginaw kaysa kutungan ka, di ba? Walang diskriminasyon dito. Ano sabi ng polis sa Timis? Inano na ba kayo ng Mercan? Nasum na kami sa Mercan. Nag-Zoom meeting? Ito nga pinakasikat nun eh. Bakit naman? Marami nagsasabi, kasi big time Jalloy. Ang mainam dyan, mag-IELTS kayo. Pag naipasa nyo, humingi na kayo ng recommendation dito. Hindi, meron na. Kasi sila mismo nag-push sa ano eh. Magbibigay sila ng recommendation. Kasi yun ang bagong patakaran ng IRCC ngayon eh. Dati-rati, Wala na raw Kanya-kanya. kanya-kanya na lakad sa kung gusto mong ilakad PR mo. Ngayon,
ang bagong patakaran ngayon, yung employer mo ang magbibigay ng Hindi, recommendation. parang tingin ko dati pa naman yan kasi hindi rin kaming LMIA, hindi rin kami maka-apply ng PR kung walang job offer galing sa kanila. Oo, ganun Kayo- pala sa Lamia. Oo, sa Hindi, inyo, nominee kami. sa inyo kasi sa Pilipinas pa lang may binigay na ng employer natin yung job offer para may apply na kagad kayo for PR. Ay, oo nga, no. Magkaiba pala yung Lamia sa nominee. Oo. Nominee kayo eh, doon pa lang. Sa inyo kasi Lamia at saka nominee pinagsabay na. Mm. Oo. Dito sa ano yun, yung in-open na yun yung Mercan, dito yung sa Ontario. Hindi, taga-Ontario kayo, di kayo ang inaagapan nila kasi Di mo ba naintindihan? Paano yung ano? Kahit siyang probinsya ka, ibabato kayo. sila walang problema kasi kailangan ng tao ng Saskatchewan. Yun Dito ang crowded. yun ang mga masaswerte, yung mga lumapag sa Saskatchewan. Madaling mag-PR doon. Saskatchewan. Oo, madaling Kasi mag-PR kayo ngayon dito, doon. crowded na yung Sa Saskatchewan. Ontario. Kumbaga hindi na nila kailangan Marami ng na tao. Punjabi. Ngayon yung company natin kailangan ng referral na kailangan nila tayo. Parang yun ang point doon eh. Kaya hindi tumitigil yung Kelsey kapopost ng hiring para makakuha lang sila ng LMIA. Dahil kung wala silang post, mga banner, ibig sabihin hindi sila kumukuha ng local, mga taga-Canada. Kasi Advertise kailangan nila mag-advertise no? para ma-issue ng... At saka ma-PR at ma-PR ko yung lalakarin nyo kasi yung sa immigration crackdown ngayon, hindi kasali yung skilled yan. Lalo't driver tayo. Mababa. Hindi kayo Mababa. kasali. Hindi kayo kasali dyan. Ang Hindi talagang tayo kasali ma-apektuhan dyan, sa pinagbabawas nila. student visa, yung tourist visa, at saka yung mga low wage. Low wage. Yan ang apektado dyan sa... Cut muna crackdown. natin guys kasi wala Pero na kayo, lobat na. kayo Grabe bumuhos yung snow. Kapal oh. So yun, tapos na kami magkwentuhan, nagbibigayan ng idea about sa IELTS. Sana meron silang makuha kahit konting idea sa mga mag-a-apply ng PR at sa mga parating na papunta dito sa Canada. Sana makakuha sila ng idea about sa pag-apply ng PR kasi napaka-importante yan. Minsan lang dumating sa buhay natin yung mga pagkakataon na yan, huwag nyo nang pakawalan. Alright, so hanggang dito na lang tayo guys. Ingat, ingat. Takbong pogi pa rin dahil bumuhos ang snow. Pal. Ingat.